Hello guys! Good evening! For today's video ay magkukwento ako sa mga nangyayari sa akin nung pumunta ko ng CFO. Ganito yun. Kasi yung yung time ko sa CFO is 2 o'clock in the afternoon. Ngayon, pagdating ko doon is maaga maaga kami nakarating doon dahil nagbus kami mula Bulacan hanggang Maynila. Ngayon, umalis kami ng Bulacan is 8. Dumating kami ng Manila is 9. 8:10. And then, bago kami pumunta ng CFO, ay kumain muna kami ng lunch. Dahil alam namin na pagdating namin sa CFO ay matagalan kami dahil, yun nga sabi nila, 2 oras daw ang orientation. And then, yun, magstay ka pa doon sa loob. And then yun, nag-decide kami na kumain muna ng lunch ng kasama ng asawa ko at yung anak ko. And then, pagdating ko doon sa CFO, unang tinanong ko is yung guard. Then, nung nilapitan ko yung guard, ang hiningi niya sa akin is yung passport at saka yung marriage certificate from PSA. Ngayon, pagkatapos noon, tinignan niya, dahil yun, chinek niya. And then, humingi siya ng ID. Iniwan ko dong ID ko isa sa guard, doon sa desk nila. And then, dahil maaga naman ako doon, sabi ng guard, antay na lang daw ako na mga 12 kasi dumating kami doon mga 10:30. Ganon kasi kumain pa nga kami, di ba? And then, dumating kami mga 10:30. So, ang aga. Ngayon, pagdating namin doon, yun, kinuha nga yung passport, tsaka yung marriage contract ko doon sa guard. And then, hindi yung guard ang magkukuha, yung talagang staff ng CFO. Yung sa guard naman, yun, iiwan mo yung ID mo doon. And then, sabi yung staff na antay lang daw ako sa baba kasi yung schedule ng CFO seminar ko is 2 o'clock in the afternoon. Ngayon, nung nag-antay kami doon, mahangin naman sa labas, okay naman, kasama ko yung asawa ko at saka yung anak ko. Then, pagka 12, pinapapasok na niya ako. Sabi niya, pumasok ka na sa 5th floor, floor 20. Ka-floor 20 kasi, yun. Floor 20, sabi niya, pumasok ka na, binigyan niya ako ng ID para i-scan doon para makapasok ka. Yung parang ID na pang ID ng mga staff, ganon. Na pwede ka nang pumasok doon, ganon. Binigyan ako ng staff nung CFO, yung doon nagtrabaho. And then yun, pumasok ako doon, hanggang pumasok ko at saka nag-ano ko ng elevator hanggang 20th floor. Pagdating ko sa 20th floor, siyempre may guard na naman doon na nag-aabang. Yun, nagtanong ako, ganyan. Then, yun sabi niya, kasi yung anak ko is 10 years old. Sabi ko wala pang schedule. Nagpa-schedule kami pero wala kami natanggap na email mula sa kanila. So ngayon sabi ng guard is, sige pilapan mo tong form ma'am. And then, para sa anak mo. Tapos pagkatapos mo pilapan, ibalik mo sa akin dahil bibigyan kita ng number. Yun, pinalapan ko siya. Ganyan na yan. And then, pagkatapos kong pilapan, binigyan niya ako ng number. And then, tinawag na yung pangalan ko. Yung pangalan. Pagtawag ng pangalan ko, doon, Chuji Laraga, ganyan, pumunta ako doon. Ayun, ang hiningi sa akin is, yung, nung pumunta ko, ang hiningi sa akin is, marriage certificate din, at saka yung tawag nito, passport, at saka aking passport, birth certificate, at saka ang aking passport. Tapos sinabi niya sa akin nga, ma'am, mamaya alas 2 ng hapon, papasok ka na doon kasi magsisimana na nga, mag-start na mag-orient. And then doon ako sa room 2, GPS, basta ganun, blue yun, GPS ba, nakalimutan ko, Diyos ko Lord. Yun basta yun na. And then, pumasok ako doon. Ay, hindi pa pala ako pumasok kasi pinaprocess ko pa yun sa anak ko. Hindi ba binigyan ako ng number ng guard. Hindi nung binigyan ako ng number ng guard, umupo ako. Hanggang tinawag yung number ko. Hindi yung pangalan ko, number ko kasi sa anak ko yun eh. Yung number ko, tinawag yung pangalan ng number ko. Yun, binigay ko doon sa counter number 1. Nung pumunta ko sa counter number 1,
Sabi niya, sino ang applicant? Sabi ko, anak ko, 10 years old. Siya, ibigay mo sa akin yung, yung passport niya, yung hiningi yung passport, yung kinuha yung form na pinilapan ko. And then, question niya ako, ganito, ganyan, kung anak mo ba talaga yan? Ilang taon na ba siya? Anong birthday niya? Ganyan. Tapos, tinignan ko lang yun sa computer. Kung yung nakalagay ba doon is tama lahat. Yun, sabi ko, okay, tama na yung lahat. Ganun, ganun. Then sabi niya, okay ma'am, magbayad ka na doon sa cashier. Ibig sabihin nun, pag nagbayad ka na doon sa cashier, ay meron ka ng certificate para sa anak ko. Yun, ha? And then, nagbayad ako ng 30 pesos doon sa cashier. Sabi ng cashier, ma'am, scan mo lang yung barcode doon sa blackboard sa itaas. Ay, blackboard doon. May blackboard doon. May barcode, barcode ba yun? Basta na doon sa may barcode yun. O, yan. Tapos, screenshot mo yun. Gagawin mo yung screenshot doon sa Google. Doon ka mag-screenshot sa Google. Hindi doon sa Wi-Fi or sa saang, basta doon sa Google. And then, nung na-screenshot ko na, yun nga. Siyempre, pipilapan mo yun. Ay, yung open mo yun. Tapos, lagay mo yung password. Yung Gmail mo. Kung anong Gmail lagay mo doon. Tapos, lagay mo ng password. And then, papasok ka doon sa feedbacks. Anong ilalagay mo doon sa feedbacks? Nasa iyo yun kung anong gusto mo ilagay doon. Smile ba, laba, whatever. Basta feedbacks. And then, pagkadating mo doon sa feedbacks, ma-answer mo na lahat yun, i-submit mo na. And then, nang sinubmit ko na, yun siya. Yun, nakuha ko ng certificate ng anak ko, ng 10 years old kong anak. And then, ako na naman. Then, ang mga 1:30, mga 1:45 something like that. Mga 1:45, pumasok na ako doon para sa seminar ko naman sa akin. And then, nung seminar kami, hindi muna ako nag-seminar kasi hindi muna kami nag-start kasi 2:00 pa yung start. Then, nang umupo ako doon, siyempre, meron na silang pinaparinig kung ano yung mga sa TV, kung anong dapat gawin, kung anong mga bawal, yung mga ganyan-ganyan. And then, dumating yung mag-orient, sabi niya, ma'am, i-interviewin ka muna namin, ma'am, ganyan. Yung isa-isa kayong interview sa labas kasi hindi pa nga siya mag-start ng orientation. And then, interview na kami, ganyan. So, ako na-interview na din ako doon. Yun ang tinanong niya sa akin kung yung about sa petitioner ko din, at saka may hinihingi din siyang mga papeles, ay, ang unang hinihingi yung marriage contract namin, tsaka yung passport ko, tsaka yung ano pa ba yung hiningi? Basta binigay ko lahat yung mga original. And then, hiningi din niya yung lagi kami nag-uusap ng father at mother niya. In-screenshot ko yun, yung pag-video call namin. Kasi kailangan yun, guys. Minsan, may naghahanap sila talaga ng ganun. Mga proof of relationship. Yung mga past pictures namin, mga 2021, 22, yun, meron doon lahat. Tinignan niya, ganun. Tapos, question niya ako kung anong nagustuhan ko sa asawa ko, ano nagustuhan ng asawa ko sa akin, at bakit yung asawa ko hindi pa nag-asawa, matagal nag-asawa, ganyan, at bakit naman ako, bakit gusto ko asawahin siya, ganyan, basta dami rin. And then, pagkatapos nun, siyempre na siya sa oras, nag-start na kami ng Orient, 12:30, mga almost 3 o'clock na, ganun. Siguro mga 5 minutes or 10 minutes, mag-3 o'clock. And then, nag-start na kami ng Orient. Siyempre, ang Orient namin is hanggang 4. 1 hour and a half ang Orient namin. Mga 2:40 kami nag-start. Basta mga 1 hour and a half. Natapos kami mga 4:00, ganun. And then, nung na-end na namin yung orientation. Pagkatapos nun, binigay niya sa amin uli yung may barcode na appointment letters. Oo, yung barcode na binigay nila nung una sa iyo. Yan, ibabalik niya yun sa iyo. Tapos, kukunin mo yun. Tapos sabi niya, after kung mag-orient sa inyo, punta kayo doon sa guard, bibigyan kayo ng number, and then, upo ulit kayo doon, tapos tatawagan yung number nyo. Gaya nangyari sa anak ko, nung unang ginawa ko sa anak ko. Diba, umupo ko doon, kaya may number na binigay. Ganon din sa akin. Umupo ako doon, binigyan ako ng number, and then, yun. Tinawag ko doon sa may counter number 1, at in-interview ulit ko, ganyan. Pinatingin yung
yung sa computer, kung tama ba lahat. And then, nung tapos naman, sabi niya, o sige, magbayad ka na doon sa cashier. Yun na. Doon na. Pagkatapos ko doon, screenshot ko na naman yung barcode doon. And then, wala pang 1 minuto, natanggap ko na yung certificate ng CFO. Yun lang ang nangyari sa akin, ang karanasan ko sa CFO. After that, bumaba ako dahil nag-aantay yung asawa ko at saka yung anak ko. Ang bilis ko, napagod ako. As in, pagod na pagod. Halong pagod, nakaba, nanginginig sa sobrang lamig. Kung pwede, mag-jacket kayo, pumunta doon. Dahil sa sobrang lamig talaga. CR lang doon ang mainit, guys. Totoo lang. Kaya yan lang, guys. Thank you for watching. Bye!